Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Kilala si Kim Jong-un na walang kinatatakutan na kahit na sino man. Ang kanyang imahe ay palaging nakasimangot at handang magpalipad ng missile anumang oras basta ginalit ito. Kaya nga marami sa mga bansa ay hindi siya pinapakialaman at hinahayaan na lamang siya sa kung ano ang mga nais niyang gawin basta hindi siya nakakapahamak ng ibang mga bansa. Sabi ng iba, may sakit lamang sa pag-iisip ang magtatangkang galitin si Kim Jong-un. Subalit ang itinuturing nitong kakampi na si Vladimir Putin ay tila ginalit si Kim Jong-un dahil sa mga nakalipas na kaganapan sa pagitan ng dalawang bansang ito. Mula pa man noong pumasok ang buwan ng Nobyembre, habang abala ang Pilipinas sa paghahanda para sa mga paparating na bagyo, ang bansang North Korea naman ay abala sa pagpapadala nito ng kanyang mga sundalo patungong Russia upang tulungan ang bansa laban sa Ukraine. Sa ngayon ay maugong na ang mga balita tungkol sa mga sundalo ng North Korea na ginagamit ni Vladimir Putin bilang mga tagatulak at ilalagay bilang mga frontliners nang hindi man lamang sumasailalim sa mas maayos na pagsasanay mula sa puwersa ng Russia. Ginawa silang pangdepensa ng Russia kahit pa walang kasanayan ng mga sundalo ni Kim Jong-un sa mga totoong labanan. Tila mga disposable silang laruan na isinabak sa giyera laban sa mga artillery ng Ukraine at mga drones. Nakakasiguro ang buong mundo na malaking kapanghasan ito para sa puwersa ng Russia. Pero paano kung malaman ng isang unpredictable leader na gaya ni Kim Jong-un na ang kanyang mga sundalo ay tila ginagawang mga sakripisyo ng mga Russian soldiers at kanilang mga human shield? Sa nangyaring bagong kasundo na nilagdaan ng Russia at North Korea, nasasad sa Article 4 ng kanilang agreement na susuportahan nila ang isa't isa sa oras na may ibang mga bansang umatake o sinakop sila. Kapareho din ito ng nasasad naman sa Article 5 ng NATO. Sa makatuwid, ngayon na ang Russia ay inaatake ng Ukraine, hindi na lamang pala nagpadala ng mga sundalo si Kim Jong-un upang tulungan ang puwersa ni Vladimir Putin para sa mga hinahangad na kapalit ng North Korea mula sa Russia sa oras na magtagumpay na si Vladimir Putin, kundi obligasyon din pala ni Kim Jong-un na magpadala ng mga sundalo at armas sa Russia dahil nasasa dito sa kanilang bagong kasunduan na kanila nang pinirmahan. Hindi ito kinumpirma ng Russia subalit hindi din naman nila ito itinanggi. Kahit naman ata sinong sundalo ay medyo mag-aalangan sa tuwing sila ang ilalagay sa frontline. Sino ba naman kasi ang nais na malagay sa pinakaharap na tiyak na ikaw ang unang sasalo sa mga bala ng baril at bomba mula sa kalaban? Sa ngayon, bukod sa mga North Korean soldiers na humaharap sa puwersa ng Ukraine, ang mga sundalo mismo ng Russia ay wala ding tigil sa kanilang ginagawang pag-atake upang mapatras ang puwersa ng Ukraine. Subalit marami sa mga sundalo ng Russia ang nagrereklamo na at sinasabing pinabayaan na umano sila ng gobyerno ni Vladimir Putin. Sa isang lumabas na balita noong isang araw lamang, ang mga sundalo na humarap sa Ukraine sa isang barracks sa Novosibirsk ay nagpoprotesta sa ngayon dahil sa muli umano silang isinabak sa laban habang hindi pa sila magaling at ang ilan sa kanila ay mga bedridden pa. Ang ilan sa kanila umano ay may mga sariwa pang sugat subalit muli na naman silang dinala sa battlefield upang sumabak sa giyera. Karamihan sa mga sundalo ng Russia noon na nakikipagsagupan sa barracks ay hindi pa halos nakakakilos ng maayos pero isinabak silang muli sa laban noong 8 ng Nobyembre. Noong kinaumagahan, gumawa ng isang report ang isang sundalo at ayon sa kanyang report ay kailangan umano nila ng agarang medical treatment. Isa din sa kanyang mga kasamang halos maputulan na ng paa pero hindi pa din nagagamot. Ang report na ito ay hindi din dinala sa dapat nitong mapuntahan. At ang mas malala pa, ang sundalo na gumawa ng report ay bigla na lamang tinanggal sa serbisyo. At ayon pa sa isa sa kanilang mga commanders, ipinadala umano sila sa lugar upang lumaban. Kahit na sila ay pilay, bulag, nakaratay at bedridden ay wala umano silang pakialam dahil andun sila para lumaban hanggang mamatay. Paulit-ulit na gumagawa ng report ang mga sundalo ng Russia tungkol sa kanilang kalagayan subalit paulit-ulit din itong isinasantabi hanggang sa makasanayan na lamang ng puwersa ng Russia na magsabak ng mga sundalo sa laban kahit pa ang mga ito ay bedridden at nangangailangan ng medical attention.
Ganito kadesperado si Vladimir Putin na manalo sa laban at matalo ang puwersa ng Ukraine bago sumapit ang 20 ng Enero sa susunod na taon. Dahil dito, sumuko na lamang ang marami sa mga sundalo ni Vladimir Putin. Hindi na din sila nagsagawa ng mga trainings para sa mga bagong recruit na mga sundalo. Ipinapadala nila ang mga bagong pasok na sundalo at isinasabak na sa laban nang wala pa sa isang linggo ang kanilang training. Ilan sa mga bagong sundalo na ito ay siguradong hindi man lamang marunong magkarga ng bala sa kanilang rifle sa oras na maubusan na sila ng bala. Napabalita din noon na kung sino-sino na lamang pala ang mga kinukuhang sundalo ng Russia. Mula sa mga tambay, walang mga trabaho, mga dating adik, mga dating nakakulong, mga taga-bukid at kung sino-sino pa ay nire-recruit nila matalo lamang ang Ukraine. Totoo nga talaga na gagawin lahat ni Vladimir Putin dahil sa kanyang pagkadesperado para lamang mapagtagumpayan niya ang kanyang misyon. Kahit pa buhay na ang nakataya ay magpapatuloy pa rin siya sa kanyang pangako na misyon. Pero kahit naman ata sino'y hindi tatagal kung hindi na tao ang trato sa iyo ng sinuman. Umaayaw na ang mga sundalo ng Russia dahil alam nilang mga tao lamang sila na dapat ay nagpapahinga at dapat nagamutin kung kinakailangan. Hindi din sila nakakatagal makasama ang mga sundalong basta na lamang pinulot sa kung saang daan at binigyan ng baril tsaka na sinabak sa laban. Wala din silang ipinagkaiba sa mga sundalo ng North Korea na hindi man lamang nakaranas ng maayos na training ay agad na ding isinabak sa giyera. Sa ngayon ay ibinabato pa ang mga ito sa front lines at ginagawang tila mga panangga ng ibang mga sundalo ng Russia. Sa kasalukuyan ay nakakalat ang mga tropa ng North Korea sa iba't ibang panig ng Ukraine gamit ang mga peking IDs at dokumento. Sa totoo lang, kilala si Kim Jong-un na walang kinikilala at walang kinatatakutan. Bago pa man siya magpadala ng kanyang mga sundalo sa Russia, alam na niya na maaring ang lahat ng mga sundalo niya ay uuwing pantay na ang mga paa. Hindi natatakot si Kim Jong-un sa maaaring sapitin ng kanyang mga sundalo sa Ukraine. Marahil ay mas natatakot pa siya na baka kulang ng 1 kilo ang bigas na ibibigay sa kanya ng Russia sa pagtatapos ng laban. Hindi din papayag si Kim Jong-un na magpapadala siya ng kanyang mga sundalo ng walang kapalit kahit pa meron silang kasunduan at ang Russia. May kalakip kasing perang kabayaran ang pagpapadala niya ng kanyang mga sundalo sa Russia. Ang pagtulong pala ng North Korea sa Russia ay may kapalit na halaga at ang halaga na ito ay aabot sa $5 bilyong. $200 milyong ang ibinibigay ni Putin sa kada 10,000 sundalong ipapadala ni Kim Jong-un sa Russia. Kung ito total, aabutin lamang na nasa $20,000 ang bayad sa kada isang sundalo ng North Korea, masawi man siya o hindi sa laban sa Ukraine. Hamak na mas mababa ang halaga na ito kumpara sa mga sinasahod ng mga sundalo ng Russia. Pero para kay Putin, mas mainam umano ito dahil mas nakakatipid siya. Yun nga lang, nagiging abala ngayon ang mga sundalo ni Kim Jong-un at mas nakatutok sa panonood ng mga malalaswang video kaysa magsanay o di kay sumabak sa laban. Lingid sa kaalaman ng marami, isa pa sa mga dahilan ng North Korea kaya patuloy nilang tinutulungan ng Russia ay dahil kung sakali palang magkaroon ng giyera sa pagitan ng North Korea at South Korea o ng kung anumang bansa, direkta din palang tutulong ang mga sundalo ni Vladimir Putin sa North Korea.
Bilang hanggang sa ngayon ay wala pa din namang formal na kasunduan sa pagitan ng North at South Korea dahil anumang oras ay maaaring sumiklab ang giyera sa Korean Peninsula dahil na din sa hindi pagkakasundo ng dalawang bansa. Makailang ulit na rin sinabi ni Kim Jong-un na wala na sa kanyang hinagap na muling pagkasunduin ng North at South Korea. Kabilang pa sa kasunduan sa pagitan ng Russia at North Korea ay ang pagbibigay ng Moscow ng nasa 700,000 metric tons ng bigas para sa North Korea. Ang halagang mga nabanggit ay malaking halaga na para sa North Korea. Ang mga sundalo kasi ng Russia sumasahod ng nasa 20,000 dolyar kada buwan. Hindi pa kasama dito mga bonus at insentibo mula sa gobyerno. Kaya naman ang pagkuha ni Putin ng mga sundalo ng North Korea ay napakamura lamang at talaga namang malaking bawas sa kanilang national budget, lalo na noong nakaraang taon nasa 6% mula sa kanilang national budget ang napunta sa pagbabayad pa lamang nila ng kanilang mga sundalo mula sa kanilang bansa. Hamak na mas matipid ito sa mga North Korean soldiers na babayaran lamang ng nasa 20,000 dolyar sa isang taon. At ang mas masaklap pa, nasa 80% ng 20,000 dolyar na ito sa kada isang North Korean soldier ay mapupunta sa kanilang pangulo na si Kim Jong-un.